Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Primary reason why Jesus established the ministry of exorcism and healing ministry, it is not about healing. It is not about the primary reason, but it is all about conversion. Bago lang tayo nakauwi galing sa office natin, ang daming tao na bumibisita natin kanina. At mag-share ako sa inyo lahat sa karanasan ko sa araw na ito. Merong isang babae from Bukidnon. Kanina mga kapatid, siya po ay yung lola niya ay may yam-yam or anting-anting, may occult prayer. At very devoted Catholic yung lola niya. Lumapit sa office natin at unique yung niya, occult pa rin. Dito natin makikita na grabe yung occultism mga kapatid. Yung mga spirit sa occultism, grabe talaga. Na kahit mga devoto Katoliko are deceived by the occult spirits. So, meron silang altar doon at meron siyang pinamemorize mga kapatid. Ang pinamemorize niya is Latin. Hindi naman niya naintindihan. At sabi ng lola niya, i-memorize mo yan. Dahil makatulong yan sa'yo, magagalit yung lola niya. Pero nahihirapan siya. Dahil Latin yung prayer. At yung kanilang lola ay very aggressive. Sinabihan siya na, sige, i-memorize mo yan. Kung hindi mo yan memorize, pagagalitan kita. At very devoted yung lola niya. Hindi natin nakalain na yung kanyang orasyon, mga amulets, ay hindi pala galing sa Diyos. Dahil very devoted Catholic siya. So, while listening to her, mga kapatid, naisipan ko na grabe, no? So, tublihin natin ang pagkatikay sa mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na ay yung mga kapatid natin na nandito, laging sumasabaybay dito sa punto por punto. So, gabi-gabi, pagsisikapan ko na i-share ninyo yung karanasan niya dahil namangha siya kahit devoto Katoliko si lola niya, may altar pagrating nila galing sa lakad o galing sa simbahan, lalagyan ng itim na tela yung buong altar at hindi lang itim na tela ang ilagay sa altar, pati na ang kanyang harapan, lagyan din na itim na tela. At yung dalawang angkol niya, yung mga larawan ng dalawang angkol niya, tinusok niya ng karayom. Sunod na araw ay sunod-sunod na pagkamatay yung angkol niya. Sa kanilang negosyo, meron silang negosyo, yung lola niya ay mag-aalay, no? Ipa-mention pa yung mga pangalan nila. Kilala niya yung mga pangalan ng mga alalayan nila. Ino-offer nila yung meron silang ritual para ialay nila sa duwende. Merong mga pangalan, hindi ko na matandaan yung mga pangalan na sinasabi niya. No. Ang nangyari mga kapatid, no, sabi ng lola niya, alam mo, sila ang dahilan
bakit umangat tayo at naging successful yung business natin. Dapat magpasalamat tayo sa kanila. So, tingnan nyo, dalawa yung pinapasalamatan ng kanyang lola. Sa panahon na pupunta sa simbahan, ang Diyos ang kanyang pasasalamatan. Pagdating naman sa kalambahay, yung mga nakatira, yung kasama nila, na mga espiritu, ay inaalayan din nila. So, ano nangyari mga kapatid? Itong apo, itong apo na pumupunta dito, babae na pumupunta dito sa ating office, sa yung apo ng babaeng ito na may occult. At yung asawa niya, kasama niya, pati na yung anak niya kanina kasama niya. Kasama nila yung some of the family members nila. Sabi ng asawa sa atin, sa salaysayin niya, may pagkakataon daw yung asawa niya ay mawala sa sarili. Kailan? When they pray the rosary. Magagalit siya ng todo. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. At meron pa siyang nadama ng mga espiritu. Na-open yung occult third eye niya. At sabi ng asawa, hindi na ito basta-basta. Dahil wala siya sa kanyang sarili. At pinutol ang mga rosaryuhan na makuha niya. At nung tinanong, alam mo ba yung buong pangyayari? Ang sagot niya, ano ba ang pangyayari? Hindi ko alam. Yun ang unang pagkakataon na nagtaka na yung asawa niya, yung husband niya, meron talagang ibang espiritu na nag-ano sa asawa ko. So, pumunta sila dito mga kapatid sa office natin at kanina, no? Ini-exercise natin, solid exorcism. So, grabe mga kapatid, namangha yung husband niya. Dahil ang mga demonyo ay nagsasalita, nagpa-as if na kanyang lola, yung may occult ritual, yung may occult na mga connection, yung kanyang lola nagsasalita. At sabi ng kanyang lola, Darwin, no? Hindi nag-father, Darwin, pakialamero ka Darwin, pabayaan nyo muna yung apo ko, dahil mahal ko yung apo ko. At Darwin, grabe, nawala siya sa kanyang sarili, napaso sa Holy and Exorcise Oil, napaso sa Holy and Exorcise Cross, sumisigaw ng malakas, nawala sa kanyang sarili mga kapatid. Grabe, mga almost 1 hour kami nag-pray sa kanya kanina. Nag-start ako alas 4, bago lang ako nakatapos. Ngayon, pero 5 yung ine-exercise natin sa araw na ito. So, 4 nag-react talaga. Grabe yung reaction. Pero, ito lang i-share ko sa inyo sa occult involvement natin. So, sabi ng asawa, yung wife, sabi niya, Father, minsan kapag galit ako, hindi ko mapigilan ng sarili ko. So, nakasakay na pa yung occult spirit sa akin. Kaya pala, mawala ako sa aking sarili. At ibang-iba na yung mga sinasabi ko. Mga maanghang na mga salita yung sinasabi ko. At dahil doon, sabi ng kanyang husband, so, totoo talaga na may demonyo, no? At nagsasalita pa yung mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, we are 8 spirits. 8 espiritu ang nakapasok sa kanyang katawan. So, sa mga nakikinig ngayon, lalo na mga okultista, mga albularyo, ako po ay nakikisuyo sa inyo. Renounce everything po. Renounce everything po. Dahil yung occult spirits, it is not from God. It is not from God. It is not from the Holy Spirit. It is the spirit of deception, mga kapatid. At kanina din, meron from Camotes, mga kapatid.
unique itong case niya dahil sabi niya, Father, alam mo ba, Father? Okay ba, bago ko magpatuloy, okay ba itong signal ko ngayon? May nag-comment na pawala-wala eh. Brother Lupis Bong, nanonood sa atin. Gibbs Cads, nanonood sa atin from Hinantilan, Cebu. Ate Justine. So, okay ba lang signal natin ngayon? Parang signal ko ngayon. Okay naman, Father. So, patuloy tayo. So, nag-data na naman ako. So, anong nangyari mga kapatid? From Camotes, may bagong pasyente natin. Ngayong araw na ito. Kasali na yung from Bukidnon. So, dito mga kapatid, ang dami talagang hinaharas ng demonyo. Itong from Camotes mga kapatid, kanina, dahil 4 yung ina-exercise ko, itong from Camotes mga kapatid, member sa mga religious organization. No? At marami din mga association, mga false visionary na sinaniban daw ng mahal na birhen. Kasali siya doon. Sinabihan siya na maging ikaw ay instrumento. Ang tawag nila ay instrumento. Kapag may papasok na espiritu, ikaw ay instrumento ng Diyos. Yung kasamahan niya, naging instrumento yung kasamahan niya, base sa kanyang salaysay nakikinig lang ako sa kanyang sinasabi. Sabi niya, ako din, Father, naging instrumento for 10 years. Ganun ba? Sino bang espiritu pumasok sa'yo? Uy, Father, si Saint John Evangelist ang pumasok sa akin, Father. Kaya proud na proud siya. Dahil pumasok sa kanya. Just imagine, isa sa mga apostles, one of the apostles, isa sa mga apostol, ang pumasok sa kanya. At ang nangyayari mga kapatid, just imagine, while nakikinig ako sa kanya, marami kami, Father, naging instrumento. Pinasukan ng mga iba't ibang espiritu, espiritu sa mahal na birhen, espiritu sa mga santo, espiritu sa mga anghel, nakapasok sa amin. Sabi ng aming leader, Father, ikaw ay instrumento. Ikaw ay maging daan sa banal na espiritu. Upang, sabi niya, upang may siwalat ang katotohanan. Alam niyo kapatid, may karamdaman siya, matanda na siya, mga 70 or almost 80 na po si tatay. Lalaki po ito. At sabi niya na ako po ay instrumento ng Diyos. No? Yan ang sabi niya. At sabi din ng kanyang asawa, totoo yan, Father? Papasok si Saint John Evangelist. Nung hindi pa ako nagsimula sa exorcism, nag-anointing of the sick lang ako dahil naghihina lang si tatay. So, nag-anointing of the sick ako. Uy, nag-react agad. Nag-speaking in tongues si tatay. At nanginginig ang buong katawan niya. At sabi ko ni nanay, mag-exercise ako sa kanya. No? Matapos magbigay ako ng Sacrament of Confession. Dahil magpakumpisal ako. So, from 1:30 to 4:30 siguro natapos yung confession. And then, anointing sa mga may sakit. Dahil may grabe yung karamdaman. So, pinakumpisal ko, ina-anoint ko, and then, dinibigyan ko ng katawan ni Kristo. At, nung matapos na ang lahat, at oras ko nang mag-exercise, sinabihan ko si tatay, tay, dali, punta ka dito. Magsimula tayo sa deliverance prayer. Alam niyo mga kapatid, si Saint John, sabi ni Saint John, nagpakilala pa siya sa kanyang sarili while I'm praying the exorcism prayer.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Sabi ng mga demonyo, Darwin, we are, I am Saint John the Evangelist. I am here for how many years? No, we dwell in his body for how many years? At nung pinatuloy ko yung exorcism, nagalit na yung demonyo, Darwin! Wag nyo na kaming palayasin dito sa kanyang katawan. Nagbago na yung, nagbago na yung kanyang, yung kanyang, akala natin si Saint John, demonyo pala. At meron pa siyang sinasabi, wak, 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 wak. At sabi ng asawa ko, wak, wak. Na-shock siya dahil grabe yung reaksyon sa kanyang husband. So dito mga kapatid, sinasabi ko ito sa inyo para hindi na kayo ma-deceive pa sa mga masamang espiritu na papasok as if Mama Mary, as if Saint John Evangelist, as if mga santo. Ito lang mga kapatid, walang espiritu, kahit banal na espiritu, kahit espiritu ng mga kaluluwa na namatay, hindi yan papasok sa katawan. Demonyo lang ang magagawa niyan, no? At sabi ng asawa, nandito sila na, dahil i-series natin po si tatay, hindi yan makukuha sa isang exorcism lang, dahil ang pasyente talaga, 90% ang cooperation niya, lalayas na yung demonyo. Sa atin, mga 10% lang ang ating maitulong sa kanila dahil hindi naman tayo ang makapalayas ng demonyo, hindi naman tayo makabago sa kanyang sarili, kundi ang kanyang cooperation with the grace of God, because the grace of God will operate when we cooperate. Okay? The grace of God will operate when we cooperate. At si nanay, si Lola, na-shock talaga siya dahil hindi niya akalain. Dahil ang kanilang akala, si Saint John talaga ang pumasok sa katawan ng kanyang husband. Sabi ni Lola, akala ko, santo ang pumasok sa'yo. Hindi pala. Mga demonyo, ang dami pala. So, ngayon mga kapatid, sinishare ko yung karanasan ko at ang yung mga spiritual discernment sa ating simbahan para may tayo, guidance. At hindi na tayo manloko sa mga masamang espiritu na disguising as the spirit of the saints, disguising as the spirit of the angels, the spirit of God. Santo Niño, papasok sa inyong katawan. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos, mga kapatid. So, kaya nga sa ating Office of Healing and Exorcism, the whole morning catechism po yan. The whole morning catechism po yan. Bakit the whole morning? Dapat kung pupunta kayo sa office natin, before 9, nandito na kayo. Then mag-close tayo exactly 10. At mag-limit na lang tayo ng 200 dahil hindi ko na kaya na lalampas pa sa 200. So, limit tayo. May number na. Kapag wala ng number, pasyensya ka na. Mabalik ka na sa sunod na araw. So, close po tayo this coming whole week sa 21 to 20 babalik na tayo mga September first Saturday sa September na dahil meron tayong conference sa lahat ng mga exorcist sa buong Pilipinas po. So yan ang rason mga kapatid. So 5 kami dahil 13 exorcists dito sa Diocese of Tagbilaran, pero 5 lang kami makadalo doon. Si Father Skelton, si Father Alvin, Father Randy, si Father John Legitimas, at ako, pang-5. At meron tayong 2 kasama, mga Ligo, Brother Sherwin, at si Brother Kaloy. At makita-kita tayo, Tagbilaran City sa Manga District. No? Meron tayong Grand Bible Rally doon, kasama natin mga CFD.
At kanina pala, ako po ay lubhang nagagalak at nasiyahan dahil ang daming bumabalik kanina, nangungumpisal that they will return to the Catholic faith. Dahil hindi nila alam na ang katotohanan patungkol sa ating pananampalataya. So ako po ay grabe yung kasiyahan ko ngayon, no? Dubli yung gala ko dahil bumabalik na sila sa simbahan. Pangatlo kong pasyente ngayon, bago din, from Cotabato, Misayap ba yun? Sa Cotabato, pumupunta dito sa atin. Wala siyang tulog, ang dami niyang mga karamdaman sa kanyang katawan, nag-react din. Grabe. Dahil nagsimula din yung kanyang karamdaman nung pumupunta siya sa isang tribo at may ritual doon at may pinakain sila. Miss Sayaf, salamat Brother Lupe, sa Cotabato, Mid Sayaf. No? Sabi niya sa akin, Father, ang layo ko pa. Totoo naman. Grabe ang layo. At ngayon ay, dahil nakapunta na siya sa isang araw, pero ngayon ko lang siya na exercise dahil ang dami nila. Ang dami talaga nila. So, kung may power natin ang lahat, lalo yung mga kaparian natin, hindi kailangan na biging exorcist ka. Pwede naman gamitin natin ang deliverance prayer. Dahil itong aklat na ito ay sa lahat na pari ito, hindi lang exclusive sa mga exorcist. So, ito. So, sa mga paring nakikinig ngayon, buy this book, Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Para for the sake of emergency, mga kapatid, for the sake of emergency, magagamit natin ito. At ma-amaze kayo mga paring na nakikinig ngayon, ma-amaze talaga kayo sa kapangyarihan. Kaya nga ako, kahit araw-araw din ako na-amaze sa kapangyarihan ng Diyos. Through the sacrament. All priests are healers. All priests can do deliverance prayer. Why? They're baptized. Second, they receive the sacrament of confirmation, confession, receive the body of Christ, and then the ordination. Wow! Grabe! At sabi ng lalaking ito from Cotabato, Midsayap. Yun, no? Father, ang layo ko, Father. No? Pero pumupunta lang ako dito dahil nakikita kita sa YouTube, sa Facebook. Natutuwa siya dahil ang daming pumupunta dito. Yung mag-react lang ang e-exercise ko araw-araw. Walang mga schedule na papasok. So, puno-puno yung schedule natin. Kapag rating ko dito sa ating ang sarap matulog. Ngayon nga, masarap na matulog. Pero, i-share ko lang ito para ma-update kayo sa ating exorcism office. O anong mga nangyayari. So, minsan ay kukuha ako ng 20 seconds, 1 minute na highlight lang sa ating exorcism para ang mga mahal natin na kapatid na hindi pa naka-experience ng exorcism ay meron silang a taste, no? A cursory glance para dahan-dahan mailagay sa ating isipan at sa ating puso the reality of evil is real, mga kapatid. Amen? Sabi niya sa akin, nag-react siya, sumisigaw, at nag-speaking in tongue din. Dahil palipat-lipat siya, isa sa mga higit sa 5 na bumalik sa simbahan ngayong araw na ito. Dahil mga 5 simbahan ang palipat-lipat niya. At lahat ng mga simbahan nito, mga protestanteng simbahan, ay mag-speaking in tongue. Totoo naman na may speaking in tongue, mga kapatid. Pero mag-ingat kayo dahil yan ay isa din sa mga doorway of the evil spirits. So gabi, no? Doon ko yan natutunan, Father, sa mga iba't ibang sekta. At nung in-exercise natin, grabe talaga. Kung makikita ninyo, naninigas, sumisigaw. So yung mga demonyo ay hindi talaga makatago sa deliverance and exorcism prayer, mga kapatid.
So, patuloy lang tayo at ini-empower natin yung mga kasama natin dahil marami ding mga mga pastor ngayon na nag-deliverance, nag-healing. Ano ba masasabi natin? Iko-quote sa ating mga mahal na kapatid na may nagsagawa ng healing and deliverance. At sabi ng mga apostol, Panginoon, pinigilan namin sila dahil hindi sila membro sa ating samahan. Sabi ni Kristo, wag nyo silang pigilan. Wala namang, kung sila kampi sa atin ay hindi sila salungat sa atin. No? Hayaan nyo sila. No? So, anong sinabi ni Kristo? Hayaan nyo sila. Ang hindi salungat sa atin ay sang-ayon sa atin. Pero itong iba na naghihiling, ang larawan ni Kristo ay winasak, it is against us. No? It is against us. It is not the Spirit of God. It is not the Spirit of Christ. Kahit yung mga banal na larawan ay winasak nila, hindi yan kasama natin. Kahit hindi kasama natin, hindi yan dahil salungat sa atin eh. Kung hindi salungat sa atin, hindi kampi natin. Hindi yan kampi natin. No? At mag-ingat po tayo mga kapatid. Dahil ang ministering ito po natutunan ko sa conference. Ang ministering ito, it is not for the sake of healing. Baka matrap tayo sa healing eh. No, it is not about healing. It is not about casting out the evil spirit. The primary reason why Jesus established the ministry of exorcism and healing ministry, it is not about healing. It is not about the primary reason. But it is all about conversion. Tayo po ay babalik sa simbahan. Tayo po ay magbagong buhay at iwan na natin ang dating daan. Yan po ang pakay ni Kristo. Bakit kanyang itinatag itong ministering ito? Amen? So, yan lang sa muna mga kapatid, ang ating report ko sa inyo at isi-share ko sa inyo about sa healing, deliverance, and exorcism mga kapatid. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and